Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Yan ho ngayon ang napakalaking problema nitong si Marcos Jr. Kasi ang kanya ho talagang pakay sa pag-upo bilang presidente noong 2022, maibalik daw ang dignidad ng mga Marcos. Pero pati ho Banyaga, pagka narinig nila ang apelidong Marcos, isa lang ho ang pumapasok sa kanilang kaisipan. Isang diktador at magnanakaw. Panoorin ho natin ang video na to. Pero bago ho pala yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga susumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Panoorin ho natin to. Ibang klase talaga itong mga Marcos na to. Pang international ang pagiging magnanakaw at diktador. Kalebel ho yung yung taga North Korea. Matindi ho ito mga kababayan. Okay? Where you from Philippines? Yeah, I still. love you, Dictator Marcos. Where you from Philippines? Yeah, I still. love you, Dictator Marcos. Because you're the same. Kim Jong-un, We're same. like stealing money from the people. You steal a lot? Huh? You steal a lot of money? Of course, everything in North Korea belongs to me. Marcos takes 10%, I take everything. You know a lot, bro. Where you from Philippines? Yeah, Ibang klase, no? Talagang pagka narinig yung apelidong Marcos, ang unang papasok sa kaisipan ng mga, hindi lang ng mga Pilipino, pati ng mga Banyaga, ang mga Marcos na yan, diktador at magnanakaw. At dumako naman ho pala tayo doon sa ilinabas na listahan netong si Congressman Leviste. Base ho doon sa yung sa budget ho na ilinabas nitong listahan na ilinabas nitong si Congressman Leviste. Ang distrito nitong si Congressman Pulong nakuha lamang ho ng 640,000 pesos. Diba? Habang itong si Sandro Marcos, yung pinaparatangan nila na mahusay, magaling, hindi magnanakaw, ang kanyang pork barrel at allocable umabot ng 15 million 15 billion 792,195 pesos. Ganon ho katindi ang pork barrel ng Sandro Marcos na yan. Tapos ang pinaparatangan huli lang magnanakaw yung ika nga nabigyan ng 640,000. Pantakin nyo ho mga kababayan, ganyan ho silang mamulitika dyan sa House of Representatives. Ganyan ho katindi ang pamumulitika sa lugar na yan. Kung sino pa yung mga merong nagiging resulta sa kanilang trabaho, kagaya nitong si Congressman Pulong Duterte, nung binigyan ho ng pera sa Davao yan, anong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsulputan yung mga proyekto sa kanilang mga distrito, at yung mga proyekto na yon ramdam ng mga tao sa Davao. Kaya hindi ho walang gana yung paninira sa kanila na napakaraming insertion, napakaraming pondong nakuha. Maraming pondo, maraming insertion o kung ano pa man. Yan ang aligasyon kay Congressman Pulong Duterte. Merong resulta. Ito bang si Sandro Marcos? Yung insertion, allocable pork barrel, kung tawagin na yan na 15 billion 700 million 92 million 165 pesos, meron hubang naramdaman yung mga tao diyan sa Ilocos Norte? Di ba? Meron hubang pinapasinayaang flagship project? Meron hubang pinapasinayaang
malaking tulay, malawak na kalsada, mahabang kalsada, itong si Marcos Jr. dyan sa Ilocos Norte. Mga kababayan, nagnanakaw ho siya ng proyekto pero para meron ho siyang matawag na flagship project ng Marcos administration. Mantakin nyo, pupunta pa ho siya ng Davao para magnakaw lamang ng project para meron siyang ipresenta sa sambayan ng Pilipino na yun daw kuno ang gawa ng kanyang administrasyon. Wala nga hong ginastos ni singkong bingi ang sambayan ng Pilipino doon sa proyekto na yun. Donation ho yun. Ang ginawa lang ho ng DPWH doon, sinupervise, binantayan kung standard ang ginagawa ng mga Chinong nagbigay doon sa tulay na yun. Yan ho ang Marcos administration. Hindi lang ho siya pinaparatangan na magnanakaw ng pera. Pati ho mga proyekto ninanakaw ho ng walang yang Marcos Jr. na yan. Rerekta ho ngayon ho tayo dito sa mayor ng Baguio City. Naging relevant na naman ho itong si Magalong na sa tingin natin isa ho sa magiging kandidato ng mga Pinklawan at Dilawan sa pagkasenador sa 2028 presidential election. Kasi itong mama na to medyo pakipot pa ho ito pero tatakbo ho ito ng pagkasenador. At sa tingin ho natin sa pagtatanggulo niya kay Marcos Jr., hindi ho ito papasok sa ticket nitong si Vice President Sara Duterte. Pero hindi ho natin alam ang pihit ng tadhana. Pero kung tayong tatanungin, kung papipiliin tayo, Attorney Vic Rodriguez, o itong si Bebot, itong si, ano pangalan nito? Yung Dole Secretary dati, at saka itong si Pastor Kibuloy, si attorney basta yung mga nasa Duterte, papipiliin tayo dito sa mama na to, doon na lang ho tayo. Sila na lang ho ang ating ikakampanya. Ito na lang ho mga kababayan, kasi hindi naman tumakbo ito At syempre, hindi natin pwedeng ikumpara doon sa mga Duterte nito. Yung mga yun talagang dekalibre ang prinsipyo at paninindigan. Ang tanong ho dito, kung sakaling tatakbo itong si Atty. Rowena Guanzon at itong si Magalong, sino ho ang inyong buboto? I-comment nyo sa baba ng ating mapag-usapan yan. Pakinggan ho natin ang kanyang interview dyan sa Morning Matters. Jane. Umaga, welcome to Morning Matters. Good morning, Gretchen. Good morning to our listeners and viewers. Okay, una-una ho, sabi niyo nga, ito po ay yung kanyang, kung saan po siya nahulog, allegedly, ito po ay under investigation, na site. Tama ho ba? Yes, it's still considered as a crime scene. Naka-pan pa rin siya. Naka-isolated pa rin siya as a crime scene. Oo. So, ano po ang tingin niyo pong nangyari? What do we know about why this location was chosen by the USIC? I don't really have any idea. No? Maraming mga speculations, maraming intrigues, maraming nagbabanggit na tinitingnan niya yung mga rock netting project. Pero I doubt na nagkataon lang siguro na napili niya yung Cannon Road. But, and that style stretch, marami namang rock netting doon. Siguro makita rin niya yung mga rock netting projects niya. There's no way na ma-ignore mo yung rock netting kasi napakarami. Oo. Ito ho ba yung nilakaran po ninyo with Secretary Vince Dizon? Negative. And the President? Yan yung pinuntahan namin ni Presidente. The Presidente. That exact site. Oo. Yeah, malapit doon. Mga 1 kilometer going down to Manila. Yung site na binisita namin ni Presidente was probably around 1 kilometer pa going down to Manila. Oo. Sa inyo pong pagtatanong, ano po ang nakikita niyo mga interesting na mga detalye dito? For example, we're seeing now photos of the driver taking a selfie with the USEC. Ilang beses po sila nagbalik dyan sa site na yan. Pangalawa, yung handling po ng police. Sinisante po yung sa mga taga-tuba, inilipat sila kasi hindi po nila itinuring itong crime scene. So, as a former policeman, what would you say about the handling and the details surrounding this case? What details were curious to you? Well, in fairness to the police, Gretchen, ayos naman yung kanilang pagkakaprocess. Isang nakaligtaan. And that is the recovery of the cell phones.
But in so far as recovering mga critical items and documents doon sa car, talagang hinalughog nila yung sasakyan eh. Pero ang nakalimutan nilang i-recover yung cellphone, which is actually one essential essential piece of evidence yun. Oh, so ganun lang ho, nakalimutan lang ho. Yes. Oh, is that police negligence? Oo. Actually, nangyari, Gretchen, is nasabihan nung provincial director, yung kanyang chief of police, na i-safety. Ibig sabihin, secure yung lahat ng mga pieces of evidence, critical documents. Unfortunately, yung chief of police naman, naging complacent. Hindi niya na-recover yung bag na containing yung safe, yung device, yung cellphone. Oo. Pero sa protocol ho, dapat ho ba sinisecure ng police yun? Yes, dapat lahat yun. Dapat yun. Pati yung mga hawak ng driver, kailangan i-secure ko din yan. Pati yung mga cellphones niya, i-secure yung baggage. Oh. So isn't that negligence on the part of the chief of police? Yes, totally negligence. But in so far as processing yung mismong actual na lugar, nila okay. Doon lang nila nakaligtaan. Oo. Okay. Mayor, yung marami po nagtatanong kung yung 20 to 30 meters na height po nung kung saan po yung cliff na yon, would it be enough to sustain that kind of injury and trauma to the body of the undersecretary? Yes, just to give you an idea, no? I-visualize mo, that's about 10 stories. 10 stories. Katapos yung mga rocks to sa baba are jagged. Maski na bumagsak ka na nakapaa doon malamang siguro critical serious injury ang data mo doon na Gretchen. Malalim mo talaga yan. Okay. But this section of the road, wala po bang nagtaka na parang nagsistay ho sila dyan? Kasi it seems to be like cars speeding by that section. Pero may mga katanungan din, kung of course, may speculation na una-una kung nag-suicide po ito, pangalawa kung may tumulak, what could have been possible at that site given the circumstances surrounding the area itself? Well, pricing nung pag-akyat nila ng Baguio, huminto siya doon sa lugar na yun In fact, kaya sila umalis doon. Magtatagal pa sana sila doon Kaya lang umalis sila dahil na nakita sila ng mga pulis. And very tight yung section na yun ng road. At hindi ka basta-basta makakapagparada doon. Kaya nasita sila ng pulis. At sinabi sa kanila, you cannot stop here, you have to, proceed. So, yung iniwan nila, they have to proceed to the city of Baguio. After that, they came back in the afternoon. At doon na pinaalis yung driver at sinabi niya sa driver, sabi niya doon sa driver, you have to leave kasi sisitayin tayo ng pulis. At from that location, kung saan siya tumalon, siguro down the road, meron pang mga bahay mga 100 meters na makikita. Pero, siyempre, hindi na nila malalaman siguro, hindi na nila siguro na-observe na may tao pala doon. And besides, if you look at the result of the warrant doon sa room, the search warrant, meron din na recover na knife doon and several types of medicines. Ganon. May na-recover ho na knife? Yes, knife. Grabe, meron. Saan mo nakita yung kutsilyo? Meron kutsilyo. Pero hindi dineklarang crime scene noong una. Tapos sinasabi nila wala daw foul play. Anak ng Petra, merong problema diyan mga kababayan. Merong kutsilyo sa crime scene. Detalye na masinsin na pag-iimbestiga ang kailangan ho natin dito. Ano ba? May kalawang na yan, merong dugo, luma na. Kasi pwede nahulog lang yan, naiwan dyan. Dapat doon sa loob ng room nila sa Ion Hotel. Okay. sa iyon naman pala, sa iyon. Baka nagbalat lang ng prutas kaya merong naman.
So, to your expert assessment, what do you think really happened? Was the DILG right to rule out foul play? Ano po ang, what questions need to be answered, do you think? Yeah, may reason siguro, no? May mga certain information pa siguro na hawak si Secretary Remulla, kaya niya nasabi yan. But with all the information that I have, hindi pa ako conclusive. Kasi I need to secure yung cellphone. I need to go over the content of the cellphone. Siguro doon ko lang malalaman talaga kung ano talaga ang nangyari. Hindi ko alam kung ano yung mga information ni Secretary Remulla. Pero Mayor, pasensya no kung tatanungin ko ito, would you confirm that this was really the Undersecretary, Yusek Catalina Cabral, who died here? Yes, definitely. There's no doubt about it. Isa sa mga tinignan ko mabuti, I made sure na matutuloy yung autopsy. There's no doubt about it. They have all the pieces of evidence that would clearly identify that it's Yusek or Miss Cabral. What pieces of evidence? Well, marami silang comparison na ginawa doon sa kaya sasabi talaga nila, there's no doubt about it, it is Yusek Cabral. Pero hindi niyo personally nakita? Hindi na. Okay, let's go to the the rock netting project here, kung saan po yung site ng kanyang fall. How critical is this site in the build-up of the case over the ICI? Well, I do not really know kung ano yung link nung rock netting. Kasi ang interview lang sa akin so yung lugar ba yun may rock netting? Marami rock netting doon. At yun na yung sinulat ng ating reporter. No? But I do not really know kung may link sa kanya. But definitely talagang malaki yung halaga. Doon pa lang sa Cannon Road pa lang, 19 billion na ang nagastos. Based on the records that I was able to gather, 19 billion na doon. And about 100 meters before the site of incident, merong mahabang rock netting projects doon. Mayor, kayo po you know of the inner workings of the ICI, no? Was there ever an expression that she wanted to become a state witness? Yung po sabi ni Congressman De Viste. And how does her death impact all of the investigations? She was a central figure. Alam po niya yung mga yung alakabol ng mga lawmakers po natin. So gaano kalaki po ang impact ng kanyang pagkawala at bakit kaya hindi po siya binigyan ng security? Kung ganun po ka-central po ang kanyang role. Well, alam mo kasi, Gretchen, probably I had the time to interview him prior to the hearing kasi nakiusap ako kay Chairman Reyes na kung pwede kausapin ko muna siya in private para at least to fire her up para sabihin niya to tell all. Pero karamihan talagang denial lang siya. Denial lang siya. At pag naiipit na siya, wala na siyang ginawi kundi to resist Secretary Bunuan. In fact, ako yung nag-raise dun sa allocables because I have all the... And I showed him several numbers. Tinanong ko sa kanya, una-una ko nga binanggit sa kanya why is it that you're perceived as the most powerful user in DPWH, that you're even capable of countermanding the orders of your boss? Sinabihan ko siya. Siyempre, denial siya, hindi naman po sir. Can you come up and come closer to this board and I'll show you some numbers, this chart? Nung pinakita ko sa kanya yung mga numbers doon, showing yung mga allocations, yung mga iba't ibang mga tinusta ho pala siya sa ICI nung pinatawag siya doon. At itong ito pang si Magalong ang isa sa mga tumusta sa kanya diyan sa ginawang pag-imbestiga na yan. Pinalapit pa pala nitong si Magalong. Undersecretary lang ho yan. Di ba? Pero kung yun ang script na idikdik si Cabral at iabsuelto si Bunuan, syempre yun ang utos Kung yan ang utos, wala talagang magagawa tong ungas na to. Congress, bigla siyang nanginig.
nag-stammer siya, humingi siya ng tubig, and while drinking water, nanginginig siya. At at the end, sinabi ko sa Baka kanya, wala kayong gustong paniwalaan sa mga sinasabi niya, kaya nanginig siya. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Baka lahat ng sinasabi niya, ang dinidiin nyo, siya lang. Kahit anong paliwanag niya, ang script nyo, siya lang talaga ang dapat sisihin at hindi mapunta kay Secretary Bunoan na sisi dyan sa mga maanumalyang flood control scandal na yan at yung mga insertion na yan. Talagang manginginig yung ali. Ito talagang sige. Yeah, Kaya he's hindi ka responsible magiging for Senador this. Brad eh. I'm not supposed to be responsible for this, being the planning officer. And immediately sabi niya ako na wala na siya may rason. Sabi niya, si Secretary po eh. Mm. So now, how do you think can we piece together her part in the investigation, knowing na siya po ang makakapagturo, kailangan po si Secretary Bunoan. Si Secretary Bunoan lang ba ang pwede? Well, lagi niya tinuturo si Secretary Bunoan. And of course, yung mga in charge doon sa BICAM, who are those responsible na lawmakers to sa BICAM. Baka doon pa lang sa pagpaplano, siya na yung pwedeng maiturong fall guy, di ba? Hindi linaliman ang investigasyon. By the way, para dito kay Magalong, nasaan na pala si Bunoan ngayon? Di ba yung itinuturo ni Cabral? Di ka ba nakakurious bakit wala pa rin siya sa Pilipinas mapahanggang sa ngayong mga panahon na to? Pambihira talaga tong si Magalong. Because very glaring eh. For example, yung NEP ni Congressman Tariela, sipin mo, dapat yun 20 billion. Ang NEP niya, after the BICAM, naging 20.9 billion. Yung kay Panaligan, ang NEP niya is 1.5 billion. Tapos after the BICAM, naging 20.7 billion. At maraming ganun pa na nangyari. Hindi siguro kasi laki nung nakita ko doon sa Mindoro na 20 billion. Pero may nakita ko dyan. Ang mga net dyan, 5 billion. At tapos ang naging, after the BICAM, naging 12.9 billion. Nangyaring ganyan eh. Kaya sabi ko sa kanya, what is the basis of the increase? Sabi ko sa kanya, and why did you allow it? What is the absorptive capacity of these district engineers? Are they capable of carrying out a 20 billion project in a year time? Wala, hindi niya. Katapos, nasagot na niya sa akin. Sabi niya, sinita rin siya ni Secretary Dave. Tinanong din siya ni Secretary. At dahil sabi niya, turo lang yan. Si Secretary po eh. Kaya, walang indications whatsoever that she's willing to, during the time na in-interview namin, because that was the first interview, there were no indications whatsoever that she's But she wanted to become state witness. Oo. Hindi siya pwede maging state witness. Hindi siya pwede maging state witness. Bakit? Hindi daw siya pwede mag-state witness. Pambira, oo. Hindi daw siya pwede maging state witness base dito kay Magalong. Okay na yun. Kung hindi siya pwede maging state witness dahil nga madidiin si Bunoan doon sa kanyang mga isisiwalat. At ito namang si Bunoan, madidiin niya si Marcos Jr., hindi ho talaga siya pwede maging state witness. State witness? Hindi siya pwede maging state witness. Bakit ho? Kasi napaka-central po. Hindi po ba siya ang pwedeng magturo? Marami siyang information na dinala sa hukay. Pero I hope na kung ma-recover yung cellphone na yan, we'll be able to get a lot of essential, critical, sensitive information. Okay. Mayor, pasensya na ho. Wala na tayong Lipat naman ho tayo dito kay Congressman Libiste. Historical naman ho ito mga kababayan. About the documents given via soft copy to you by Yusek Cabral on September 4. And I understand some of these documents are quite controversial. But let me also ask you, first of all, ano ho yung nature ng documents na ito that you found controversial? Exactly what would they prove or disprove as far as irregularities and anomalies are concerned? Siguro kung dagdag lang sa tanong ni Ed, ano yung context nung pagkuha nyo ng documents? What was the context then? At bakit binigay sa inyo ni Yusek Cabral? First, Mr. Lingao's question, there's no surprise that
almost every congressman, senator is allowed to insert projects into the DPWH budget. The document just proves that it happens even in the National Expenditure Program before it is even submitted in the House, which supposedly it comes from the DPWH, and shows which project has been proposed by which proponent. The more surprising part is that even members of the executive, including cabinet secretaries and undersecretaries